Ito nga pinadetine na engineer na si Bryce Hernandez, pinaharap na rin sa investigasyon po ng Independent Commission for Infrastructure na binuo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base na rin po yan sa pagkumpirma ni Senate President Tito Soto. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Pinahaharap na rin sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure si dating Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senate President Tito Soto III na tanggap na niya ngayong araw ang subpoena duces tecum at subpoena testificandum para kay Hernandez. Dagdag pa ni Soto, bibigyan niya ng otoridad ang Senate Sergeant at Arms upang ihatid si Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure at tiyaking makadadalo ito sa investigasyon. Pinayuhan din ng Senate President si Hernandez na magsabi ng buong katotohanan dahil magkaibaan niyang saklaw ng investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure at ng Senado na ginagawa in aid of legislation. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena duces tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the Independent Commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the Independent Commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the Independent Commission inquiry. Hiniling naman ni Hernandez na maalis ang pinataw sa kanyang contempt upang makapangalap pa siya ng mga ebidensyang may mga sangkot pang matataas na opisyal kaugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Git ni Lacson, iatas na lamang ito sa iba dahil magiging unfair sa ilang individual na pinatawan din ng contempt. Sumingit si Soto at sinabing ikukonsidera ng komite ang kailingin ni Hernandez matapos siyang humarap sa investigasyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Your Honor, nakikiusap lang po kung mapagbibigyan niyo po na ma-lift yung contempt po sa akin para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na na-cite din for contempt. Well, Mr. Chairman, the Independent Commission has issued a subpoena to Engineer Hernandez, So we will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Babalik ka naman dito eh. I already signed the order that you be brought to the Independent Commission, and thereafter they will probably try to size up information that you will be giving, and you will be back here. Then we can consider such. Isa sa publiko naman ng Department of Public Works and Highways ang inisyal na resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng mga questionabling flood control projects sa loob ng 1 o 2 linggo ayon yan kay Secretary Vince Dizon. Kasabay nito, ilalabas din ang lista ng mga ghost at substandard projects sa bansa, pati ng mga opisyalang ahensya na sangkot sa kontrobersya. Kinumpirma ni Dizon na nakatanggap na sila ng higit 100 ulat kaugnay ng ghost at very substandard projects sa loob lamang ng 2 linggo. Agad niya itong ininspeksyon at nakikipagtulungan sila sa Independent Commission for Infrastructure para sa case build-up. Kabilang sa mga naiulat na substandard at ghost projects ay matatagpuan sa La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Mindoro, bukod pa sa Bulacan. Dagdag pa ng kalihim, layon din ng ahensya na bumuo ng isang transparency portal katulad ng isumbong mo sa Pangulo website na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, ang portal ay maglalaman ng detalyadong tala ng mga ghost at substandard projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sa ilalabas na listahan ang pangalan ng mga kontraktor, proponent at mga personnel ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga proyekto. Sa puntong ito, nagtanong si Senator Kiko Pangilinan
kung maaari bang ilantad sa publiko ang ganitong impormasyon. Agad itong sinagot ni Dizon ng oo at iginiit na mahalagang makita ng publiko ang tunay na nangyayari sa mga proyekto. Sisikapin din daw nila maging detalyado ang listahan upang hindi makompromiso ang mga kasong isasampa. We have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI. Nakakagulat pa po dito. Hindi lang po bad performance ang hindi na monitor at hindi na aksyonan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.